dear beloved, Boss Mike, Cervera. Ano kaya ang opinion naman ng Pangulo sa pagtakbong nais ni Sara Duterte? Puntahan nun natin. Pasok. Duterte. Pag nakikita ko yung mukha ni Sara, comedy. Oo, mga kababayan, natatawa talaga ako eh. Eto na. Pakinggan nun yung mga kababayan ha. Eto na. Pasok! Ako si Sara Duterte. Tagal. Bakit? Meron pa bang ibang Sara Duterte? Meron pa ba pang ibang Sara Duterte, mga kababayan ko? Speech pa lang, bagsak na eh. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Syukran! Syukran! Putik na yan, mga kababayan. Ay, nako. Sa kahit na katiting, sa panaginip ko, hindi ko naisip na magiging presidente to. Sige nga iabante nyo nga si Sara. Anong katangian ni Sara para maging presidente siya? Sige nga. Paki-explain nga mga kababayan. Yung mga DDS na bobo tanga dyan, ilabas nyo yung nalalaman nyo. Gumamit na kayo ng computer nyo, gumamit kayo ng Google, Webster Dictionary, kahit yung Merriam Dictionary, kahit yung lumang tipan at bagong tipan, gamitin nyo na. Ano ang maipagmamalaki ng isang Sara Duterte para maging presidente? Aber, pakisagot! Ang tao pa mo ha! Meron ba? Tuloy. Ano sabi? Dali. Good luck. Good luck. Good luck. Have you spoken to the President about this development at ano pong sabi niya? Nadinig niya po. At sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At Hoy, Sara, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, good luck daw. Putik na yan, bago na naman yung panga mo Nagpalagay ka na naman ba ng panga mo? Para hindi mahalata yung baba mo na doble-doble na. Mukhang nagpa-jawline, mga kababayan. Tuloy. nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawaran itong sa Vice Presidente. Isa siya na maituturing na politician. Politician na ang iniisip ay ang susunod na eleksyon. Ang iniisip ay yung pansarili na iniisip. Correct! Pansarili lang ang iniisip nito. Hindi ho taong bayan ang iniisip ni Sara. Tama ho yung sinabi tingnan nyo. Tuloy. Hindi ang taong bayan. Correct. So yun lang po ang nakikita natin kung bakit kaya kailangan niyang magdeklara na siya ay tatakbo na sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon. Kita nyo, sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon, ang layo-layo pa. Sabi ko sa inyo, mga kababayan ko, akala yata ni Sara, first come, first serve. Ang tao pa mo parang yun yata yung gusto niya. O yun yung nasa isip nila. First come, first serve ba? Nakapag nauna kang nagdeklara, ikaw na panalo. Putik na yan. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, masyado ho kasing niluto ni Digong yung utak ng mga bobong mga Pilipino. Sorry totoo mga kababayan ko, sorry. Sorry talaga mga kababayan ko, bakit? Niluto ni Digong yung utak ng mga Pilipino. Kaya ho ganyan ito marami ho. Sabi ko nga kagabi, maraming kadahilanan yan, mga kababayan. Dito tayo, mga kababayan ko. Nasaan na yun? Ito. Tapos na ba to? Tanggalin ko lang to. Yan! Ng abogado ng mga biktima sa war on drugs.
Ito nga hong si Atty. Cristina Conti na Ay. ang pag-aanunsyo naman ni Vice President Sara Duterte na siya ho'y tatakbo bilang president sa 2028 ay hindi naman daw ho makaaapekto sa kaso nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ngayon, sabi daw ho ni Atty. Conti, hindi daw ho makakaapekto sa kaso ni Digong, yung kanyang pagtakbo. Tama naman eh. Bakit ho? Mananatili na si Digong hanggang kamatayan sa kulungan sa ICC. Nako mga kababayan, given na yan. Asahan na natin yan at alam na rin nila na si Digong doon na talaga siya mamamatay. Kaya kung ano-ano na lang drama, yung mga pinagbabanggit nila, ano ho yung kanilang pinipigilan dyan? Ang pinipigilan nila mga kababayan ay yung dapat hindi nila mapaharap si Digong saan? Sa korte ng ICC. Kasi dito mabubuking Mabubuking na ang kawalangyaang ginawa ni Digong at baka sakali pa na etong si Sara maisama pa dyan po sa ICC pagka na mali-mali yung pong mga bad bibigkasin o sasabihin nung matanda. Ngayon, ang tanong mga kababayan ko, para saan ngayon yung napakaaga, sobrang aga, kung baga sa pila sa ayuda ng AIC at ng AKAP, si Sara nagmadaling araw para pumila. Ang intensyon? Eto nga ho, yung tulad na sinasabi natin kagabi, na nais ho ni Sara Duterte na maging propaganda ito pong kanyang pagdedeklara. Ano ang klaseng propaganda? Kapag kaho na umpisahan yung impeachment trial sa Senado, sasabihin niya, ito po ay maliwanag na pamumulitika. Yan ho yan, maliwanag. Sinabi ko kanina. Tuloy. Sinabi ho ni Conti na hindi mababago ng politikal na deklarasyon ang schedule o daloy ng paglilitis at magpapatuloy pa rin ho kabrigada. Ito nga hong confirmation of charges hearing sa February 23. Mga kababayan ilang tulog na lang. 19, 20, 21, 4 na tulog na lang. 4 na tulog na lang, makikita na ni Digong yung mga pamilya ng pinagpapapatay niya. Makikita na rin ng mga kulto ni Duterte yung itsura niya. At makikita natin kung nagsisinungaling uli ang mga magkakapatid na Duterte sa sinasabi nila na payat na. Makikita natin kung totoo na wala na sa katinuan si Duterte. Pero mga kababayan, hindi ako naniniwala kasi isip pa ng maigi. Biruin ninyo, nakuha pa niyang sumulat na humihiling na wag na siyang dumalo siya pag dinig dyan sa ICC. Biruin nyo, yung ba yung wala nang isip, si Raulo na, may tama na yung utak? Yun ho yung pinapalabas ng magkakapatid. Anya, maaring mapabilang pa nga si Sara Duterte sa context ng investigasyon dahil daw sa kanyang papel sa war on drugs. Ngunit ang maagang deklarasyon ay may mga kababayan ko, ito matindi ngayon. Maaari pa pala si Sara na masabit dyan. Nako, Sara, delikado ka talaga. Maaari, sabi ni Atty. Conti, maaari daw na masabit si Sara Duterte dahil nga po sa kanyang pagiging mayor noon sa Davao City na kung saan laganap din ang patayan. Lagot ka, Sara! Lagot! tibat ding political na panganib dahil sa karanasan daw ng mga maagang frontrunners sa mga nakaraan. Ulan yan, oo. Wala na ho, desperado na ho yan. Sabi dito, nagiging panganib pa nga yan, sa mga napakaaaga na magdeklara, natatakbo sila, tulad ho ni Manny Villar, napakaagang tatakbo, tulad naman ni Binay, na napakaaga ring nagpahayag na tatakbo, ayun, puro talunan.
Di ba? Oh, puro talunan, mga kababayan. Ano na? Kamusta na nga ba si Duterte? Pasok! Naman kabrigada, kumbinsido Wait. Dito tayo, dito. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng confirmation of charges sa International Criminal Court o ICC. Sa sulat sa ICC, isa sa mga idinahilan niya ang di niya pagkilala sa jurisdiksyon ng ICC. Kita nyo sa sulat daw ho ni Digong, isa po dyan ang hindi niya pagkilala sa jurisdiksyon ng ICC. Yan ba yung baliw, tanga? Yan ba yung nasira na ulo? Yan na ba yung wala nang maalala, hindi na makakilala at hindi na makapag-isip ng tama? Kita nyo mga kababayan ko, nakakapagsulat pa si Duterte. Sungaling kayo. Kasinungalingan anya na namahala siya sa polisiya ng extrajudicial killings. Katuwiran pa ng dating Pangulo, matanda, pagod at mahina na siya, kaya ayaw na raw niyang daluhan ng legal proceedings na anya'y makakalimutan din niya. Kita nyo mga kababayan ko? Abay, nagdadrama na ho yung matanda. Ang paniningil, mga kababayan, ng amang lumikha. Ano mang kasalanang iyong ginawa sa kapwa, paparusahan ka ng amang lumikha, Digong. Ang tao pa mo ha! Ito na ang hatol sa'yo. Hindi ka makakaligtas sa lahat. Di ba? Di ba? Sabi ni JC, lahat talaga may karma. Pasok. Babaw ng palusot. Naintindihan naman daw ng Pangulo ang consequences ng di niya pagdalo at ipinaliwanag din daw ito ng kanyang defense team. Naiintindihan, no? Akala ko ba hindi nakakaintindi tong hayop na to? Akala ko ba hindi nakakaintindi tong demonyong, demonyong ama ng mga demonyo? Di ba? Sabi nila eh. Magsisimula sa February 23 ang confirmation of charges hearing. Nako, ayan na. Di abangan na lang natin. Samantala mga kababayan ko, eto na. Pasok na natin to. naman kabrigada, kumbinsidong walang inatupag si Vice President Sara Duterte kundi ang mamulitika para sa taong 2028. Brigada Haji Caaminyo, ibrigada mo. Brigada Live Report. Malinaw para kay House Deputy Speaker Paulo Ortega V na ang pagtiwalag ni Vice President Sara Duterte sa Administrasyong Marcos ay hindi dahil sa prinsipyong pinaninindigan laban sa korupsyon. Ito'y matapos na formal na ideklara ni VP Sara ngayong araw na tatakbo siyang Pangulo sa 2028 national elections. Ayon kay Ortega, ang pagkalas ni Duterte sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ay dahil sa political repositioning. Nagsilbihan niyang turning point sa alyansa ang kontrobersya na nakapalibot sa confidential at intelligence funds na inilaan sa Office of the Vice President at Department of Education. Paliwanag ni Ortega, halos 2 taong nagsilbi si Duterte sa administrasyon na hindi man lang isinasa publiko ang paratang na systemic corruption o incompetence. Kung talagang katiwalian at inefficiency ang tunay na dahilan, dapat umano'y naidokumento ang mga ito habang miyembro siya ng gabinete. Kahit si Deputy Minority Leader Antonio Tino, kumbinsido na walang inatupag si VP Sara, kundi ang mamulitika para sa 2028. At magnakaw! Wala, mga kababayan, sa buong termino niya bilang Vice Presidente, nangampan niya ng napakaaga. Nag-ikot, mga kababayan, Hong Kong, Japan, Australia, Middle East, hanggang Europa. Nangampan niya yung, minumura ko na sa kanya. Minumura ko na talaga siya sa isipan ko eh. Tuloy. Hindi na anya nakakagulat ang desisyon at kalkulado na ang hakbang bilang panakot lalo na sa mga kongresista. Well, talaga namang matutuloy na yung impeachment. Bakit? Mga takot ba kayo? Mga wala ba kayong mga bayag na mga congressman kayong mga magnanakaw? Sasamahan nyo yung kapwa nyo magnanakaw? Abay, sa kahuli-hulihan naman ng buhay ninyo, gumawa naman kayo ng mabuti. Gumawa kayong mabuti. Kayong lahat ng mga kongresista.
Gumawa kayo na mabuti, hindi puro nakaw lang ng nakaw, puro pansarili. Ay, naku mga kababayan ko, sa totoo lang. Tuloy. Malinaw yung timing niya ng announcement niya ay para din na panggulo. No? Pusit tactics na naman ito para siyang pag-usapan at ipakita na inaapi siya kuno. No? Pero matagal nang hinihingi ng taong bayan ang pagpapanagot sa 612.5 million. Wala na, binaliwala na nila. Katwiran pa ng iba, yung ninakaw ni Sara, 620 million plus lang. Samantalang daw yung ninakaw ni Martin Romualdez, billion-billion daw. Pabigat ka talaga, Martin eh. Diba? Kaya nga kakanta-kanta yung mga DDS eh. Sabi sa kanta mga kababayan, Martin, magnanakaw si Martin. Sabi ng DDS yan, bakit? Si Martin lang ba nagnakaw? Bakit? Si Sara hindi? Bakit? Si Pulong hindi? Bakit? Si Digong hindi? Pinagtanggol ko naman pinagtanggol ko naman. Wala na yung my birthday. Wala na. Umalis na yun. Na confidential funds. Lalo na yung 125 million na winaldas in 11 days na pauupo pa lang niya bilang Vice President in 2022. Naniniwala naman si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na strategic decision ang ginawa ni Duterte upang palakasin ang kanyang mga tagasunod sa gitna ng kakaharaping impeachment complaints. Sabi ni Defensor, posibleng makonsolidate ang mga taga-suporta ng Vice Presidente dahil sa timing ng deklarasyon. Mali ka doon! Mali ka doon, Tonton Gutierrez! Ito naman si Defensor, para makonsolidate daw, mga kababayan, yung mga taga-suporta ni Sara Duterte, wala na, buwag-buwag na sila, away-away na nga eh. Di ba? May balita nga ako eh. Sara, hindi ka iboboto nung mga nasa dahig, maniwala ka. Hindi ka, ayaw ka nung mga yun, ha? Those who endorse the impeachment complaints are very firm on their position that there was an impeachable offense committed. It becomes an advantage for her because the administration and or a third force is nowhere to be found. Walang matatag na posibleng tumakbong presidente laban kay Vice President Sara. Kaya pag anong walang matatag? Engot din to. Tonto kapag giyapon. Tonto rin mga kababayan, masyado pang maaga, kuya. Pwede naman kasi sa 2028 na ideklara. Maaaring 2027 ideklara. Putik na yan, pwede ba? Pwede bang estratehiya ng administrasyon kung sino yung susuportahan niya? Tandaan nyo yan mga kababayan, alam nyo naman si Pangulong Bongbong mahilig sa pasabog. Yung magugulat na lang kayo at ma-overwhelm kayo na, wow! Ganon! Diba mga kababayan ko? Yung ganon, yung wow! Clear niyan, sa palagay ko, it's a natural force for Filipinos to gravitate to the one who is doing well in their ratings. Kaya naging advantage. Ayan, yan ang basihan mo, yung ratings lang. Alam nyo mga kababayan, ewan ko ba, dahil lang sa ratings, ginagawa nilang propaganda, ginagawa nilang naratibo. Di bang hindi kami naniniwala dyan sa ratings na yan? Putik na yan, saka nakakita nga naman, nang hindi nagtatrabaho, walang ginagawa, gala lang ng gala, pasyal lang ng pasyal, lustay lang ng lustay, tapos mataas ang rating niya. Diba?
Samantala, idinagdag ni Kabataan Party List Representative Rene Luisco na premature ang deklarasyon at dapat sagutin muna ang mga tanong ng taong bayan na hanggang ngayon ay nakabinbin pa. Meron ngayong nilabas na announcement that is premature and providing intention na may higher ambitions si VP Sara Duterte. At this point in time, Sige na, bilisan nyo na. Tama na yung dakdak ng dakdak. Impeach nyo na. Dito naman tayo. Paano ho ako maniniwala na mataas ang rating ni Sara? Dahil ako mga kababayan, nagmamatsyag din. Paano ho mga kababayan na maniniwala kayo na sila ay nasa katotohanan kung ang mga kanilang ginagawa ay puro pami-make news lang, puro kasinungalingan. Our beloved Boss Mike Cervera